Hello kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, lalo na ang ating mga OFW dyan. Kumusta? Sana nasa okay lang kayo. Ito na, parang ito na yata ang sagot sa maraming nalangin na makarma itong si Senator Soto. Oy, ito kabibig, Senator Soto, kakasuhan ng indirect contempt ng mga abogado. Wala ka. Naku po, si Tito Sen, paano mo to sasagutin? Indirect contempt talaga? Hala ka mga kabibig. Ito ang bagong problema ang haharapin ni Senate President Tito Soto kung saan mga abogado, hindi lang isa ha, mga. So madami sila na gustong kasuhan si Senator Soto ng indirect contempt. O, ito kabibig ha, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo magawa-gawa ko ito. Ito ngayon ang pinag-uusapan mga kabibig. O, SP Tito Soto, nakatakdang sampahan ng kasong indirect contempt. Naku po, isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema. Nako, sa Korte Suprema pa talaga, na kung saan minamaliit ni Soto. Remember kung ano ang kanyang reaksyon noong binasura ng Korte Suprema ang impeachment case ni Bibi Sara? Anong reaksyon ni Soto? Grabe ka makapanglait sa mga judges. Parang siya na ang magaling. Ngayon, itong mga grupo ng mga abogado ay sasampahan na talaga si Tito Sen ng indirect contempt sa Korte Suprema laban kay Senator Vicente Soto III kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Naku po, isang malaking problema to. Ito isang grupo ng abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Atty. Fernando Pasio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Paliwanag ito Pasio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Yan nakabibig. Si Atty. Pasio pala at grupo niya ang magsasampa ng indirect contempt kay Senate President Vicente Soto III. Kasi sa mga komento niya, na parang grabe ha, hindi naman below, lapastangan talaga, pambabastos niya sa judicial system ng Pilipinas. Sabi ni Redempto Tamsi Baloyos, dapat before but it's not too late, karma is coming. Let's see how good he is in debating the justices. Let's see kung maipapatupad ba yung quote, no one is above the law. Deserve sa'yo at bulaga. Check and balance by each branches should be placed in action. That's democracy, sabi ni Aide Jose. Naku po kabibig. Para yatang liyamado ngayon si Senate President Tito Soto kung matutuloy ito, di ba kabibig? So ano ang iyong opinion hinggil dito? So merong isang vlogger kabibig na nagbigay ng kayang opinion tungkol sa plano ng mga abogado na pakakasuhan ng indirect contempt si Senator Soto. So makinig tayo ha kay Charlene Charita 2.0.
si Tuta, si Tuta. Tito pala. Si Kung Tito, by the way, galit pala si, Tito Sen, na tawagin siyang tuta. Galit siya dyan. Hindi na siya tuta. Tito. Tito, tuta. Ganun ba? Let's listen. Soto ay nakatakdang sampahan na ng kasong Agoy. indirect contempt sa Korte Suprema. Pero bago yan, panoorin muna natin yung video. Banat ng isang abogado dahil ito daw si Soto, pag nagsalita, talo ang abogado. Ito ang video. Hindi naman siya nagpapasa eh. Yan ang problema. Nagka-abogado siya, hindi nga siya kumuha ng law subjects eh. Pero kung magsalita, akala mo, talo pa yung mga abogado eh. At kapag desisyon ng Kamara at ipinasa nila sa Senado, ang sabi ng Senate President, forthwith, agad-agad ay sisimulan po yung impeachment proceedings Oo, naman kay kasi Vice President. si Iskul Bukol, Bukol. pakita na lang kanyang bias. Kaya nagalit na galit siya sa Korte Suprema. Dahil hinigpitan daw yung rules on impeachment. Mahirapan na daw impeach. Hindi naman siya nagpapasa eh. Yan ang problema. Nagka-abogado siya, hindi nga siya kumuha ng law subjects eh. Pero kung magsalita, akala mo, talo pa yung mga abogado eh. So, yun ang problema na natin. Talo pa daw ang abogado kay Tito Soto. Ito na nga, nakatakdang kasuhan siya sa Korte Suprema. Ayon dito sa balita ngayon, isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto III. Kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuring na paglapastang sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Paliwanag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may Yan ang mga kabibig. Diba? Delikado na yan. Paano yan mga kabibig? So, Soto, another problem naman. President dyan. Kaya yung nagdesisyon yung Korte Suprema, halatang bias naman siya. Sabi nga ng iba, atat lang yan. Atat lang, ma-impeach si VP Sara. Masyado naman kasing halata yung mga pinagyayaw-yaw niya dyan. Siya yung Senate President, dapat hindi siya naglabas na mga ganyang pahayag. True. Halatang halata na atat lang ma-impeach si VP Sara. Yun ang tingin ng karamihan dahil sa pinagyayaw-yaw niya tungkol sa Korte Suprema. No. Ngayon, may mga abogado, ibig sabihin, hindi lang isa, marami pala sila. Nakakasuhan si Soto. Siyempre, itong korte, hindi baliwalain yan. Hindi basta-basta yung mga inilabas na binitawang salita ni Soto. Yan. Diyan sa korte, hindi lang naman isa yung desisyon yan. Pinagbobotohan, nagbabase sa ebidensya. Dito sa mga comment, Soto, sabi ni Redento Tamsi Baluyos, dapat before pa, but it's not too late. Karma is coming. Karma is coming talaga. So, basta na tayong kwento to. Minamaliit kasi ang kakayahan ng Supreme Court Justice. Little learning is dangerous thing. Nakakaya talaga no talking. Talking ka na lang. Yan ang hinihintay namin makasuhan siya, S.A. Soto, para hindi tularan ng ibang senador. Deserve kong matuloy. Naku, deserve daw. Parang ang mga netizen, iba yung mga timpla nila ha, kay Soto. 1,000, 1 tuwa, buong bansa, Itbulaga, kasuhan na. Mahirap talaga pag bad karma. Tuta Soto deserve it. Sobrang yabang at presko. Tama lang kasuhan, mas magaling pa kaysa tunay na abogado. Naku po. Kulungan akin deserve ni Toy Toy. Yun mga kabibig, ilang mga komento ng ating mga netizen na tila parang sila parang approve nila. Approve nila na okay lang, kasuhan nyo na yan. Ganun. Grabe naman ang mga netizen, di ba? Pero ako kabibig, what do you think? Okay lang ba na kasuhan si Tito Sen? Ito Senator Tito Soto posturing para magka-presidente. Lifelong ambition niya ang mag-presidente. Uy, pakinig tayo dito ha. Itutuloy ko na yung katanungan ko si Attorney Topacio. Si Tito Soto po kasi. Attorney Soto. May komento laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Handang-handa na daw siya. Bakit nung impeachment ni Marcos Jr., wala man lang siyang komento ni isa?
At parang dito ay parang gigil na gigil siya dito sa impeachment ni VP Sara. At doon sa Tama, impeachment ni Bibig. Tama Bongbong si Marcos Tito. ay parang iniilagan niyang makapagkomento doon. Ano Correct. po kayang ano dito? Ano po kayang nakikita niyo ba't ganito na ang ating Senate President? Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Posturing. Si Senator si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam niyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Oh. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat nung nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord, ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So Ooh. nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against Sara Duterte, yun ang pinupunteriya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt. Yan na. Sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, at di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary at yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema at isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. Ayun, kabibig. Nako po. Ano kaya ang maging reaction ni Tito Sen? Attorney Soto. Huwag naman po kayong gayang bastos. Senate President yan. Kayo ha kung ano-ano mga tagline nyo kay Tito Soto. Alam nyo naman na ayaw niyang tawaging tuta. Oh. Naku mga kabibi, Tito Soto very confident nga, hinahamon niya si Bato na, ako nga Bato, hindi ako tumatanggap ng sweldo sa Senado. Binibigay ko sa mga sa mga scholars ko. So ikaw Bato, huwag ka na rin tumanggap ng sahod sa Senado kasi hindi ka naman pumapasok sa Senado. Iba si Soto, no? Ganon ang mindset. Pero Senator Bato, ang opisina niya open naman Yung mga staff niya nagtatrabaho naman at nakipag-coordinate naman si Senator Bato sa kanyang staff. Diba? So trabaho pa din yun. Pero confident si Soto na kailangan talaga niyang hindi siya kumukubra ng pera ng taong bayan bilang sahod sa kanyang pagkasenal. Ako nga, hindi ako kumukubra ha. Oy. Pero ngayon, paano ito sasagutin ni Tito Sen na kung saan, Senator Soto na kung saan plano na Atty. Topacio na sampahan siya ng indirect contempt dahil sa sobra niyang kapalapastangan ng mga komento. Tama si Jay, yung vlogger na si Jay na, kung impeachment ni BP Sara, ngak si Soto. Pero yung impeachment ni BBM, tahimik lang siya. Napaghalataan na. Paghalataan talaga na plano nilang lahat na nakaupo ngayon na si BP Sara hindi talaga makatakbo sa 2028. Plano talaga nila na i-impeach si BP Sara kasi si Soto araw-araw daw mag-impeachment trial kay BP Sara. Araw-arawin na lang impeachment ni BP Sara. 'Di ba? Walang for agad-agad daw.
Hi, nako kabibig. So yun po mga kabibig ang ating Lilis Libag-Libag for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Karma na ba to? Deserve ba? Or ano kaya ang maging reaction ni Tito Sen sa plano na ato nito pa siya? Baka sabihin ni Tito Sen, ano lang, mga tupasyo lang yan, mga liit na mga tao, maliit na bagay yan. Kami ang nasa power ngayon. We hold the power. Ay, grabe naman yun. Kapal. Di ba, kabibig? So, comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.